Yan, magandang araw sa inyong lahat. At syempre, bago tayo mag-umpisa, no, please po, huwag niyo kalimutan mag-like, comment at mag-subscribe sa ating channel. To po ang Frank React. At syempre, meron tayong bagong reaction dito, no, kung saan ay si Jinggoy, no. Talagang meron siyang kalaban na naman na bago dito, no, si attorney sino? Abante, Princess Abante, no, kung saan ay sabi nga ni Jinggoy, 100 lang daw ang tinaas yata dito sa sahod, no, ng manggagawa. Pero para sa akin, mababa po ang 100 pesos. Pero alamin muna natin kung bakit 100 pesos lang, tsaka tayo talaga magkomento dito, no. Yan na, please po, comment, like, and subscribe na kayo sa ating channel. Pakinggan natin ito. Eto na. Yung spokesperson ng House, si mapapangalan Princess Abante, Yes. she should do a lot of research first before opening her mouth. Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike. That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. It took them a year, all right, to pass their own version of 200 pesos wage hike. At gusto nila mag-BICAM 2 days before adjourning Senate DA. How can we do that? I was busy presiding with my own... So nauna yung 100 pesos niyang pinapanukala. Tapos itong house ay nagsabi din na 200 pesos. Yun, ano. Bigyan natin ng ano yan, ng daan. Sige lang. Commission on appointments sa CA. Senator Joel Villanueva, who is the current chairman of Committee on Labor, was also busy presiding on his own Commission on Appointments committee. So how can we do that? So lumapit sa akin si Congressman Raymond Mendoza, yung party list ng TUCP, begging if we can constitute the BICAM. Sabi ko, ang sinabi ko kay Congressman Mendoza, you just adopt the Senate version para wala nang problema. Okay? Very clear yon. Tinext ko pa sa kanya. Ang sabi niya, bakit hindi nila paper BICAM? Sabi ko, hindi ako papayag. I-adopt nyo na lang yung Senate version para mas madali. They had one more session, before one more day before adjourning Senate DA. But they did not do anything about it. So tapos sasabihin nung spokesperson ng House of Representatives that we killed the legislated wage hike. That is not true. Sinungaling yan. Tsaka kabago-bago lang yan hindi nagre-research yan. Naku, patay ka. Ano namin sinashort? Yung pinapatungkulan dito si si Princess Abante, no, kabago-bago lang daw, hindi daw nagre-research. Naku, patay na. Ayan na. No, away to. Short change yung mga workers. Paano namin pinagdadamutin yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin short change. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung ng ating mga workers. Now, kung ilalagay 100 pesos ang dagdag sahod, no? Ano lang ba naman yung dagdagan mo na ng 200 na? Sa 100 pesos, napakababaw na yan, napakaliit na yan. Ang pera ngayon ng tao, napakaliit na lang, yung sahod nila, sandali lang mauubos yan. Tapos 100 pesos lang yung dinagdag? Grabe naman yan, 100 pesos? Yan ba ay sapat bang magiging dagdag yun sa sahod ng tao na 100 pesos lang? Ba't hindi na lang ginawang 200 yan? Dahil ang laki-laki naman ng pera ng kung tutuusin na pwedeng idagdag yan. Diba? Napaka talaga nitong Senado no? Napakagaling talaga nila. Ewan ko ba kung bakit ganyan ang panukala nila dyan? Baba. Kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Kung pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Alam niyo kung tutuusin lang, kakayanin yan Kasi mahal naman ang mga bilihin ngayon Doon din mapupunta yan, iro-rolling lang naman ulit ng mga pera 'Di ba? Kung tutuusin kulang yung 100 600 magiging 700. 100 lang ang dagdag. 'Di ba? Kung 600 dagdagan ng 200, di kahit paano 800 na, 'di ba? Ganun dapat. Ang liit ng dinagdag. Para hindi rin sapat 'yun. Ano sa tingin mo in the future? Lalong maraming mawawalan ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. Hindi ako maniniwala. What do they want to do? They want our economy. Hindi ako maniniwala diyan. Kasi ang laki naman ng pumapasok na kita ng mga kinikita ng mga kumpanya 'Di ba? Hindi ako maniniwala diyan. Lalo nga yung mayaman ng mga kumpanya 'Di ba? Kasi tuloy-tuloy naman ang kahit na mahal ang mabilihin, binibili pa rin ng tao. Parang ang labo pa rin. 100 pesos ang dinagdag.
our economy to collapse? Naku, labo yan. Mag-isip muna sila bago sila, yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Naku, patay na. Laaway to. Wait a minute, ha. Meron mga, yung National Wage Coalition, yan, sinabi, workers call on the House of Rep to adopt Senate bill on the wage increase. 100 lang, no? Sandali, meron pa rito. Economic team against 200 pesos wage hike cite dangerous repercussions. That was what I'm telling you a while ago. It's a very dangerous president. Bibig itong Abanting ito. She should do a lot of research. Nako. Kasi I cannot blame her. Kabago-bago lang siyang appointee ng House. Dapat tingnan niyo muna yung kung ano yung ginawa namin noong nakaraan. Kasi isang taon na nakapending yan, bakit nila inadapt yun? Kung talaga seryoso sila, na gusto nila tumulong sa ating mga manggagawa, dapat inadapt na nila. Noon pa lang, noong last year pa lang, inadapt na nila. Bakit sila magpapasa ng batas ng 200 na 2 days before CNDA? Bakit? Hindi, wala rin papogi lang sila. Mga nagpapapogi lang sila. Tapos isisisi nila yung Senado? That's not right. Oras eh. Why did they not adapt or why did they not pass the 200 peso wage hike, yung kanilang version, last year? Pinasa na namin last year, as early as last year pa yan. Tapos kami sisisihin nila. That's unfair. May natitira pa sila isang araw para i-adapt yung Senate version. Kung in-adapt nila yung Senate version, hindi wala na problema. Iwanan natin sa Malacanang yung problema kung i-veto nila o hindi. The Senate did our part. We did our part. Brainchild of Senator Subiri. When I was still the chairman of the Committee on Labor, he asked me to hear that his bill. So hinir ko sa Committee on Labor. Then we came up with this solution. 100 pesos. Across the board yan. Why did they not adopt it before? Bakit nila tinulugan yung bill namin? Tapos papa sila 200 2 days before CNDA? Ayun lang, no? Dapat sana pala talagang maaga sana din dininig ditong kaso na ito, no? Kasi 1 year na, no? Ibig sabihin, ganun katagal bago aprubahan itong 100 pesos. Sabihin na natin na, panukalang 100 pesos, wala yung 200. Pero isang taon bago pag-usapan, bago maging approve itong 100 pesos na ito, ganun kabagal. No, makin mo isang taon. Ganun kabagal ang kanilang proseso sa pagtaas ng 100 pesos sa dagdag sahod sa mga tao. Ganun kabagal yung natin, batas natin dito sa Pilipinas bago ma-amyendahan ito. 100 pesos na lang talagang pinapatagal pa. Grabe. Parang ano lang ba naman yung dapat nung pinag-usapan na 100 pesos ang dagdag nito, dapat kagad-agad 'di ba? Wag nang patatagalin pa. Kasi kailangan ng taong bayan 'yan. 'Di ba? Makin mo 1 year. Kung hindi pa mapag-usapan 'yan, hindi pa mapag-awayan 'yan, hindi pa ma-approve 'yan, 'di ba? Tingnan mo, no? 1 year. 1 year na pala. Yung spokesperson ng House, ang papangalan Princess Abante, she should do a lot of research first before opening her mouth. Una-una, sinabi niya the Senate killed the wage hike, the legislated wage hike. That is not true. We passed the legislated wage hike in the amount of 100 pesos last February 19 of 2024. Tapos na, nag-February na ngayon, no? 2025. Ibig sabihin, may higit na isang taon. Kung hindi pala pag-aawayan nito, hindi pa pala ma-approve ito, no? Galing, ang ganda ng dyan sa batas ng sa Senado, napakabagal. Dapat i-approve na kaagad ito. Napakabagal ng proseso dito sa Pilipinas. Kaya marami pa rin nagrereklamo nagkakagulo di ba? Alam, sa totoo lang itong Senado tsaka yung House, no, of Representative, nagkakagulo na sila ngayon. Hindi na sila talaga ngayon nagkakaintindihan, hindi na sila ngayon nagiging maayos. Mas lalong naging magulo. Simula nung nagkahati na ang mga paniniwala nila, may Duterte, may PBBM, no? Kaya away-away na Wala nang sa Pilipinas, wala nang totoong paniniwalaan ng tao rito. Kung sino talaga ang dapat paniwalaan, wala talaga, no? Kumbaga na to parang namamatay na no?
namamatay na eh. Namamatay na yung kasong yung nagiging batas na nagiging maayos para sa taong bayan, yung paniniwalaan at yung talagang iisipin ng tao na ito yun, tama ito, no? Ito yung magandang klase. Pero ngayon, parang parang magulo na ngayon, no? Sa Senado. Grabe, no? Parang pinatay na talaga dito yung pagtitiwala ng tao. Namamatay na. Kasi ang dami ng mga suggestion dito na matagal bago maging batas, no? Maaprubahan. Kaya, etong si Princess Abante at si Jinggoy, hindi pa tapos to kasi pinuto lang itong video na ito, no? Abangan pa natin yung part 2 nito. Kaya please po, mag-like, comment, at mag-subscribe. Kayo ba ay okay na ba sa inyo yung 100 pesos? Comment down below kayo, no? Ako, hindi ako sa ngayon. Kasi kung tutuusin, ang laki naman ng kinikita ng mga kumpanya ngayon. Okay naman ngayon ng mga, yung tawag dito, yung pagbilihan, bentahan sa mga negosyo. No? Dapat gawin ng talagang 200 dapat yan. Hindi 100 lang. Anong visa ng 100 pesos na idagdag sa sahod ng tao? Sandali lang gasusin yan. Diba? Napakawalang na yan. Walang, kumbaga sa mga taong naghahangad talaga na kumita para sa trabaho, wala nang kwenta yung 100 eh. Dapat ginawa ng 200 dapat talaga. Para mas masaya ang tao. Kasi kulang yan eh. Bayad sa kuryente, bayad sa tubig, bayad sa internet, pagkain, eskwelahan pa, baon, pagkain ulit ng mga kabataan, project pa. Yung sahod na yan pagdating sa'yo. O yung utang, no? Pagdating sa'yo yung sahod mo, wala na. Wala na talaga. Oh, hindi, wala na talagang kwan. Kaya dapat sana ginawa na nilang 200 yan eh, no? Kung ito man ay request lang ng house, no, na dapat sana 200. Kaya lang nauna na daw na napag-usapan ang 100 pesos. Kaya lang hindi pumayag ito si Jinggoy kasi na dapat nga daw 100 lang kasi iyan daw ang nauna nilang sinabi. Sinabihan pa nga si Princess dito na ni Princess Abante dito na hindi pinag-aaralan ang pag-research, di ba? Kaya magulo talaga ito. Ang Senado tsaka yung House, no? Dapat talaga ayusin nila yan para meron silang pag-uusap na maayos para sa mga taong bayan, no? Kung makikiusap ang House na gagawing 200, sana pinagbigyan na lang, no? Ayaw ni Jinggoy, no? Kasi baka daw malugi ang mga kumpanya. Kaya nandun pa rin yung pinag-uusapan na yun sa ang tao ba papayag ng 100 pesos lang o 200 lang. Kasi tuwang-tuwa na dapat yung tao na 200 eh, di ba? Kaya lang 100 lang yung naaprubahan. Nasa sa inyo yan, no? Taong bayan, kung anong inyong masasabi. Comment down below kayo. Comment down below kayo, like, and subscribe sa ating channel, no? Kaya hanggang dito na lang. Please subscribe kayo sa ating channel. Ito po ang Frank React. Maraming salamat. Keep safe. God